What's up mga Lodibels? So, Boy Danggit here. Eto, yan sinasabi ko, magbabagsak na naman tayo ng panibagong techniques, flour ratio, at na-achieve na natin yung brining. And then, na-achieve na rin natin yung different kind of coatings. So, ang request ng isang subscriber natin is habulin natin si Jollibee. So, tayo mga boss, gumawa lang ako ng own blend, own recipe, pero malapit na malapit sa katotohanan. So, para sa akin as a chef, taste preference, nasa 100% na ako. At yung sa flakiness, tsaka yung sa coating, ang tingin ko dito is light coating lang talaga. So, di na natin kailangan gumamit ng mga eggs o ng mga kung ano-ano pang mga double coating. Light butter lang tayo. Light butter, wet, and then light coating. So, eto, papakita ko na sa inyo. Gumawa ulit tayo ng 4 na klase ng fried chicken. Different techniques na naman yung ginamit natin. Same recipe. Kasi na-achieve na natin yung brine at na-achieve na rin natin yung crispiness na gusto natin. So, ito nakita nyo. Ayan, no? Moist na moist yung chicken natin. No? Ayan, no? Pag kinagat mo, parang may sabaw sa loob. So, ayan. Pero yung sa akin, nakuha ko na yung Jollibee sa pinakahuling recipe. Kasi hindi ko siya naluto nung araw na yon. Bali kahapon, gumawa ko ng 3. And then today, gumawa ko ng 1. Kaya, ayun, na-achieve na natin yung gusto natin ma-achieve. Okay? So, tara, start tayo. Okay mga boss, so base brining natin, eto, super simple lang. Water. And then, lagay lang tayo ng vinegar. And then, salt. Tsaka magdadagdag rin tayo ng baking soda. So yung vinegar, mag-act siya as acid and tenderizer also. Pati yung baking soda na nilagay natin, siya yung magbe-breakdown nung tissue ng chicken. No? So magiging kakalabasan yan, magiging moist yung chicken natin. Okay? So iniiba niya yung pH level nung chicken. And then brine nyo lang to sa fridge, ilagay nyo lang sa chiller nyo 1 to 4 degrees Celsius. Pwedeng 3 hours, 4 hours, or overnight, mas okay basta malamig yung tubig mga boss. Okay, so after brining, ayan, tapon natin yung tubig and then i-rinse natin to. So make sure na malinis, malinaw yung tubig at use cold water. So sa brining mga boss, maraming techniques, maraming pwedeng gawin. Yung iba gumagamit sila ng mga lemon, mga spices at kung ano-ano pa man. For me, okay rin yun. Pero ito, yung tinuro ko sa inyo, pinaka-tipid at pinaka-efficient. So tipid ka na dito, goods na rin. Dahil ang hinahabol naman natin sa brine is yung moisture. So hindi natin hinahabol yung lasa dun sa brine. Ang kukunin lang natin sa brine at saka i-achieve natin is yung moisture, tapos tender ng chicken, mabawasan yung pagka-bloody niya, and then yung salt, naglagay na rin tayo, may kumapit na rin na salt dun sa loob ng manok. Okay, so it's either i-brine nyo o mag-inject kayo, may mga food injection. Pero for me, years of cooking, ito yung pinaka matipid, mabilis at pinaka easy. So ito na yung pinaka shortcut sa lahat. Okay, so yung iba nagpapakulo pa sila ng mga brine, pwede rin yun, parang papakulo nila yung mga tanglad o kaya pandan or garlic with laurel, pinapakulo nila. Yung iba naglalagay ng mga 5 spices. So it's up to you. Kasi ano yan kanya-kanyang taste preference, okay? So hindi lahat tayo magkakapares ng taste preference, and ang target ko dito is ma-achieve ko yung moist, tender, and juicy na inside ng chicken natin, okay? So yun yung pinaka-target natin doon sa brine, and then na-achieve naman natin yun, 101% na-achieve natin. So yung pangalawang challenge natin is yung coating. So nag-try na tayo ng dry, wet, dry, dry, marination dry, dry to wet. So magkakaiba, maraming techniques. So ito, nirinse lang natin siya, no? Approximately 3 to 5 times. Ayan.
So dito gamit tayo ng measuring. So para malaman natin. So kayo mga bossing, pag nag-iimbento kayo ng mga recipe, make sure gumamit kayo ng mga tablespoon or mga half cup, 1 cup or mga tablespoon, teaspoon na measurements or mag-grams kayo para gawa muna kayo ng maliliit na batch. And then once na na-achieve nyo na yung lasa na gusto nyo, at least yun, naka-record na. Okay? So, para pag magbi-business kayo, naka-jot down na lahat, nakasulat na kung ano yung standard na lasa na trip mo, magmumultiply ka na lang. So, for example, nakagawa ka ng total 1 cup ng mixture mo, so i-multiply mo na lang yun para pwede mo na siyang i-mix para next time, kuha ka na lang ng kuha, halo ka na lang ng halo. Okay? So, ganun ang technique niyan. So dito naglagay lang tayo ng garlic powder, onion powder, paprika, salt, black pepper. Ano pa ba yung nilagay natin? Basta yan, i-double check ko na lang and then isulat na natin sa description. Pag di ako busy, tirahin ko yan. Ilagay ko lang natin sa description yung recipe. Pero ito, itong recipe na to, ginamitan ko lang siya ng approximately 3 o 4 na chicken lang. So ito yung magiging base ng marination natin. Kasi yung marination natin mga boss, ayan na yung i-apply natin today. So nung mga last video, yung episode 6 tsaka episode 7, yung isa, naglasa lang tayo dun sa coating, hindi tayo nag-marinate, brine, and then rekta tayo ng coating. Yung isa naman, nag-brine tayo and then nag-marinate, mas maganda yung outcome, mas malasa. So ito, nag-brine tayo, kaya nag-marinate tayo. At nag-marinate pala tayo. So, ito, goods na naman to. Pwede nyong minimum 1 hour marination, basta sa malamig na lugar, chiller. Mabilisan nyo yung trabaho kasi every time na nilalabas nyo yung manok, nagbi-build up ng bacteria yan, may E. coli yan, at kung ano-ano pang mga bacteria. So lalo na pag mga may init na lugar, may init na pwesto, may init na kusina, make sure dyan pa lang sa preparation, marination at lahat, dapat walang contamination at dapat malinis ang lugar nyo at temperature malamig. So hanggat maaari, bilisan nyo yung trabaho sa preparation pa lang kasi dyan nagbi-build up ang E. coli at dyan nagkakaroon ng mga problema like yung mga food poisoning. Syempre, as a business owner o mga businessman, nagpo-food business kayo, yan ang number 1 na aralin nyo ang food safety. Okay mga boss? So next tayo. Ayan. So from here, ito yung bowl natin. So bali ang ginawa lang natin mga boss, yung video from episode 6 and 7, pinagsama ko na lang dito. Kasi nahanap ko na yung trip ko na lasa. So yung mala Jollibee style. So ang pinaka-sikreto lang talaga dito is yung flour ratio and how will you execute. Okay? So hindi naman siya totally sabihin mo na may mga critics pa rin tayo dyan pero wala na akong pakialam dyan. So mag-critic kayo, goods. So kasi own opinion yan pero sa akin, as of my experience, syempre, ito, basic lang naman fried chicken Kahit nga sabi ko 100 plus fried chicken recipe gawa tayo Pero goods na tayo doon, okay? So dito, light coating lang tayo. Yung gagamitin natin, naglagay tayo ng chili, black pepper, yung paprika, garlic powder, and onion powder. Okay? So yung ginawa natin dito mga boss, light season lang. So hindi tayo masyado naglagay ng maraming salt. Konti lang rin onion powder, konti yung garlic, konti yung paprika. So ito, magdagdag na tayo ng baking powder. So yung baking powder, yan, mag-change ng pH level rin ng nung coating at ito yung magbibigay ng extra crispiness. Okay? So isa siya sa good factors na rin para maging crispy yung coating natin. So gagawa tayo ng iba't ibang klaseng techniques using same recipe. Okay? So kaya nga sinabi ko sa inyo, iba-iba ang kakalabasan ng bawat method.
Okay. So yung last episodes natin, gumamit tayo ng maalat na coating pero walang marination yung chicken. And then episode 7 naman yon, gumamit naman tayo ng iba't ibang klaseng pag-coat techniques. Ito episode 8. Ayan. So naglagay lang tayo ng water and konti-konti lang, ikakrap nyo lang yan sa kamay nyo para mag-flakes. So yan yung magiging additional flakes dun sa coating natin. Kasi ganyan din yung mangyayari sa chicken mga boss. 'Di ba? Yung mga last batch nagiging parang buo-buo na yung flour. Yun yung mga flakes rin. So isa rin yan sa tutulong para mag-build up yung outer layer ng coating or yung mga flakes dun sa coating natin, sa chicken natin. So ika-crumple nyo lang. Yung mga sobrang lalaki, yan durugin nyo lang. So yan. Ito na yung pinaka-base natin. So may marination na tayo, andun na yung lasa. Nag-brine na tayo, andun na yung moisture, tapos na tayo, marination. Tapos na tayo, gawa tayo ng 5 chicken dun sa marination. Approximately 900 to 1 kg yun. 900 grams to 1 kg yung chicken na yun. And then, eto, light coating. So ito muna, ang ginawa natin, coat lang tayo. So from brine, marination, and dry. Ito yung first technique natin, first method. Tignan nyo yung magiging outcome nya. And then gagawa ulit tayo ng ibang setup style mamaya. So make sure lang coated hanggang loob . Kung meron kayong gloves, mag-gloves kayo. Kung wala naman, make sure na malinis yung kamay nyo, maghugas kayo, magbadlaw kayo. At huwag na kayong humawak sa kung ano-ano man. Dahil once humawak na kayo sa chicken, huwag nyo na ihawak sa kung saan-saan yung kamay nyo, okay? Baka bawa ka sa damit mo, pinunas mo, o kaya yung sa knife mo. So make sure lang na iwasan natin yung contamination. Okay? Goods? So sinabi ko sa inyo mga boss, dahil lang sindihan ko lang yung yosi ko . Live recording lang tayo, wala akong sinulat. So yung nasa video, na-explain ko lang sa inyo. Okay? So itong ginamit natin na flour ratio at cornstarch is 50-50. So 50-50 tayo. Pag sinabi mo gumamit ka ng 1 cup na flour, 1 cup na rin na cornstarch. Okay? So magkakaiba yan. Yung last chicken natin, ibang setup naman yon. Pero papakita ko mamaya sa inyo. So tapos na yung chicken number 1 natin. So ito, chicken number 2 natin. From brine, marination, and then coating. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung kakalabasan ng different method na gagawin natin dito. Okay. So make sure lang na cover. Ayan. And mga boss, support nyo naman yung channel natin. No? Isang like lang dyan, isang comment. And subscribe na rin kayo. O kung kaya pa ng powers, i-share nyo sa mga ibang tropa natin dyan. And malaking tulong ngayon sa channel. So free recipe lang naman to, wala naman akong hiningin bayad, no? Okay, so eto, cold water. Kung may yelo, lagyan nyo ng yelo yung tubig. So tubig lang siya. So from coating, yan, ibabad nyo lang yan ng few seconds. And then, ayan, so nakita nyo, ayan, nagkaroon ng build up. And then balik natin dun sa flour coating. Okay, so gumamit tayo ng water para sa wet process, no? Pero yung water mga boss, yan yung ginagamit ni KFC. O yung ibang mga fast food dito, ganyan ang setup nila, cold water. So instead na egg, kasi yung egg mahal yon, tsaka yung egg, ang gusto mo lang talaga doon magpa-puff talaga. Maganda sa egg, kasi yung sa egg kailangan mo ng double frying doon, dahil pag may itlog ang coating mo, ang fried mo, lalambot at lalambot yon. Either na lang na gamitin mo yung yolk, yung white part lang, yung yellow, itabi mo. Pero sayang rin, siguro kung gagawa ka ng leche plan sa side, pwede rin yun. Okay, pero I prefer dry talaga at
eggless. So, yung baking powder natin, ang reaction nun, same lang rin ng egg. Pero yung sa egg kasi, mas nagbuboost talaga. Mas puputok, mas maraming mga cracks o yung sa coating, yung makikita nyo, no? Like sa mga tempura style. Pero pag mga fried chicken, I prefer talaga eggless. Okay? It depends na lang sa recipe o sa menu na gagawin mo. Kasi may ibang recipe na nagkokol ng egg at may recipe naman na kahit wala na. So ayan, so from dry, nag-wet tayo sa cold water and then dry uli. Rest mo lang yan ng like 1 to 2 minutes bago natin bagsak sa oil. And then yung last natin, kumuha tayo ng flour mixture at lalagyan natin to ng tubig. So isa to sa goods na technique din. Pero sa ganitong proseso mga lodi, huwag kayong maglalagay ng flour pag itatambay nyo lang sa chiller nyo, no? Kasi every time na mas tumatagal ang flour dyan sa liquid, umaasim yan. Okay? So mag-coat na lang kayo ng flour pag may order na kayo o magluluto na kayo ng for display or yung pang dispose na. Okay? Pero pag mag-overnight kayo with flour, no, huwag niyong gawin yon. Aasim yung chicken nyo. Okay? Aasim yung flour nyo. So ito na yung consistency. Naglagay lang tayo ng tubig and then babagsak rin natin to sa dry coating mix na ginawa natin. So same process, bagsak and then let's coat it again. Tsaka mag-start na tayo ng fry. So ito, kahapon ko siya ginawa, 3 chicken lang kasi wala namang kakain sa bahay ng fried chicken, no? Dahil lahat naka-diet. So kung dito lang kayo, pakain ko lang sa inyo to eh. So meron pa tayong natirang 2 fried chicken sa marination, 2 marination na nandun pa, nilagay ko lang sa chiller. Yun yung tinira ko kaninang umaga. Okay, so mamaya papakita ko na lang sa inyo yung process. So dito muna tayo sa 3 chicken. Okay, mahaba naman tong video natin eh. So ito, detailed na in-explain ko na sa inyo. Okay, so yung tips, process, ayan, andyan na. And make sure na pagpagin nyo ng konti yung chicken nyo after nyong mag-coat. Kasi yung excess na flour na kumapit dyan sa chicken, yun ang magpaparumi ng mantika nyo. So okay, ito yung chicken number 1 natin. So nag-brine, marination, and 1 dry coating light. Second chicken natin, from marination, coating, then cold water, and then coating ulit, dry coating. Okay, so yan siya. And then yung third chicken natin, nilagyan natin siya ng from marination, nagdagdag tayo ng flour mixture and then water. So naging thick, quite thick butter siya na light red. And then naglagay tayo ng dry coating. So 3 chicken, meron pa tayong 2 chicken. Mamaya papakita ko sa inyo after ng video. Ito muna yung titirahin natin. Okay, so bagsak na natin yan. So, sa frying naman mga bossing, kung meron kayong food thermometer, better. Okay, food thermometer. So, maglalaro lang tayo, max 180 degrees to lowest natin 160 degrees. Okay, so pag alam nyo sobrang lakas nung oil, magbawas lang kayo. So maglaro lang kayo ng 160, 175, pwede rin yun. Okay, pero pinaka-importante while frying, once na nilagay yung chicken, wag nyo siyang gagalawin, wag nyong halu-haluin. Okay, so hintayin nyo muna ma-build up yung outer layer niya, yung coating niya. So pag na build up na yon, magiging crispy na siya, magkakaroon na siya ng foundation, tsaka nyo na siya haluin. Okay, so isa yan sa mga technique. Wag kayong maghahalo pag binagsak nyo ang chicken nyo. Wag muna. Okay, so hintayin nyo muna siya mag build up. Pag okay na yung coating niya, intact na, tsaka na natin siya tawag nito, haluin. Okay, kasi ang tendency nun maghihiwalay yung
mahihiwalay yung ibang flour coating ng chicken natin. So ito na yung pangatlong chicken natin, no. So mas maganda yung kinalabasan nitong may flour mixture, wet to dry. Okay. Pero sa bahay kasi ako trip ko lang is yung light coating lang. Ayoko nang masyadong makapal. So I prefer na yung chicken number 1. And then yung second natin with water and then coating. And then third, flour mixture, wet and then dry. Okay, so ayan na yung difference niya. Okay, so dito sa tatlo, kung papipiliin mo ko, pang bahay tsaka trip ko, panlasa, itong chicken number 1. Pag yung bentahan naman, ito si chicken number 3. Si chicken number 2, goods din, makapal din ang coating niyan. Okay? So parehas lang sila, parehas crispy, parehas ng lasa. Pero for me, on preference ko, mas gusto ko yung light coating. Kasi yung iba, gusto nila mas makapal yung coating, no? Pero yan, mamili na lang kayo kung anong method ang trip nyo. Pero lahat yan, goods yan. Okay? So na-achieve natin yung mga cracks kasi wala naman akong proper deep fryer talaga na mag-hold up nung coating niya, no. Iba kasi yung talagang may deep fryer na hindi didikit yung manok sa ilalim ng kawali o nung kaldero mo. Kasi pag dumikit yan, fina-flatten niya yung foundation nung coating. Okay? So brine, marination, goods na tayo. Etong coating process na lang at saka yung outer layer, crispiness, yan na lang yung hinahabol natin. Okay? So, lahat tayo, sinasabi ko sa inyo, magkakaiba tayo ng trip pagdating sa coating. So, yung iba gusto ng makapal, yung iba gusto ng manipis, yung iba gusto plain fried chicken lang na walang coating. So, bahala na kayo. Mamili na lang kayo sa recipe. So, talo na tayo doon sa number 4 chicken natin. Ayan. Popos ko muna. Yan, bali ito, kakainin ko na to, no. So ito yung kahapon to na video. Ngayon lang kasi ako nag-record. So ayan, mayroon tayong mushroom gravy. I-upload rin natin yung recipe na yan soon, okay? So ayan na yung chicken natin, nakita nyo. So gaano siya ka-moist, gaano siya kalambot. Ayan, no. Nakita nyo. Nagtutubig yan mga bossing at super lambot sa loob. Itong mushroom gravy natin, gumamit tayo ng fresh mushroom. Okay, so chicha, mas masarap kumain ng nakakamay. O buhos gravy o patay. Okay, so next tayo. Pause ko na to. Next recipe na tayo. Ayan, before we forget, ito pala yung chicken number 1 natin. Yung kinain ko, si chicken number 2, yung may water na nilagyan, binagsak natin sa cold water at nag-coating. So ito yung chicken number 3 natin, yung may light butter, yung may flour mixture at dinaan uli natin dun sa coating. Okay, so next recipe tayo. So ito yung natira natin na dalawang chicken. Ayan. So dito, eto na yung Jollibee feels mga boss. So naglagay tayo ng flour mixture. Eto, flour lang pala to mga boss, plain flour. And then naglagay lang ako ng tubig. So plain flour, wala na akong ibang nilagay kasi may marination na siya, may lasa na. So foundation nito, yung flour lang talaga. Okay? So yung number 1, 2, 3 natin, may halo yung flour. Ito, purong flour lang. Okay? And then ang technique na gagawin natin dito. So na-achieve natin yung namili na tayo dun sa tatlo, no, kahapon. So ang pinaka-trip ko doon para magkaroon ng konting flakes, konting crunch talaga si number 3. So i-apply natin si number 3 dito pero flour lang yung ginamit natin. And then make sure yan, mix nyo maigi, mekus. Okay? So ang babagsak na natin siya sa plain cornstarch. O ayan. So tignan nyo yung kakalabasan nito. So ito, plain all-purpose flour yung hinalo natin sa una with water, and then dry coating plain corn starch. Wala nang ibang halo kasi may lasa na yung marination natin, andun na, sumiksik na sa loob yan. Okay, tsaka eto mga boss, pag kinagat mo, alam mo yung Jollibee feels, ayun, andun, nandito sa
panghuling chicken recipe na to. Kasi, yung sa Jollibee, pag kinagat mo, sabi mo para kang may malalasahan na arena na di mo mawari. So, eto na yon. So, ang ratio na yan, nasa cornstarch talaga. Andun yung secret. So, pag kinagat mo na yung fried chicken recipe na to, nandito sa panghuli, yung Jollibee feels. Okay? So, susunod, hanap na lang tayo ng iba pang technique kung paano natin siya madadagdagan ng more flakes or paano pa natin siya gawan ng upgrade. Okay? Pero, eto na yon, yung sinasabi sa inyo, naka-marination na tayo, and then wet butter, all-purpose flour lang, plain, and then water, and then pagka-mix mo nun, light coating lang, bagsak mo na sa cornstarch. Cornstarch, wala nang ibang halo. Okay? So, yung ready mix sa Jollibee, I think, yung ratio ng cornstarch nila, mas marami versus dun sa all-purpose flour na ginamit. Or, baka may ginamit pa silang potato starch, hindi natin alam. Wala kasi akong makitang potato starch dito. Ayun kasi isa rin yun, magpapakrispy yun ng chicken natin. So pag nakita ako sa market, bibili ako nun at susubukan natin with potato starch, more cornstarch, less all-purpose flour. Okay? Ito yung second chicken natin. Same lang rin ng process ng ginawa ko. So cornstarch lang siya. Okay? So andito yung Jollibee feels, mga boss. So pag trinay nyo tong recipe na to, itong panghuli, andito na. Sure ball ako, 100% Jollibee feels pag kinagat mo. Okay? So, andun yung secret, mga boss, nasa flour ratio. So, susunod, try natin. Pag may kakain na ng fried chicken dito sa bahay, gagawa na lang ako ng flour ratio na mas maraming cornstarch, less yung all-purpose flour, at kung may makita akong potato flour, idadagdag ko na lang. Okay? So, yun yung hindi ko makita sa mga groceries, sa mga malls dito. Ewan ko, ang hirap maghanap ng potato starch. Okay? Sa Korean, ayun ang madalas ginagamit nila, potato starch. Crispy kasi yon. Kasi meron kami sa professional kitchen dati. Yun talaga ginagamit namin sa mga vegetables o yung mga broccoli, like cauliflower, kahit mga dahon-dahon. Pag i-deep fry mo, potato starch talaga. Ayan. So, ito na, mga boss. Dalawa na lang yung niluto ko. So, light ano lang to, light coating. Hindi mo na kailangan ng sobrang arte sa flakes. Susunod, yung mga ibang subscriber natin, yung gusto nilang super flaky, yung marami, gagawa tayo ng recipe nun sa susunod. Okay? Kasi ang tina-target natin ngayon dito is Jollibee feels, Jollibee taste. Okay? So, sinabi ko sa inyo, maraming ways, maraming techniques, maraming method. So, hindi lang isa. Yung iba kasi inisip nila, fried chicken lang, fried chicken lang. No. Maraming pwedeng gawin dyan. So, from here, alam nyo natin, nakuha na natin yung brining, yung moisture, yung crispiness na gusto natin, yung coating. And next na gawin nyo, pag magbi-business na kayo, mag-blend na kayo ng mga herbs, ng spices, gumamit kayo ng mga oregano, thyme, sage, basil, mag-parsley kayo kung gusto nyo, gumamit kayo ng mga 5 spice ng Chinese, gumamit kayo ng coriander, cumin, cinnamon, it's up to you. So, business nyo yan, gumawa kayo ng sarili nyong timpla. Pag nag-click, goods, okay, balikan nyo ako dito, mga boss. Okay? So, yan. So, share lang tayo ng recipe, and then yung mga nanood sa atin, and lahat na nag-share ng video, saludo po sa inyo. Thank you so much. Ayan, subscribe lang po, and then share, comment, like, para po matulungan nyo naman yung stats ng YouTube channel natin. No? Kasi pag may mga like yan, tsaka comment, at mga may nag-share, tumataas po yung tawag nito. Nakalimutan ko nas nare-recommend siya ni YouTube. Okay? So, yun lang po. Maliit lang, bagay lang naman, at libre lang naman yan. And show sa lahat. O, ayan, nakita niyo yung chicken natin. O, di ba? Nagtutubig sa loob. Wow. O, di ba? Super crispy. Yan sinasabi ko. Ciao.